Pitong simbahan ang karaniwang dinarayo ng mga Katoliko tuwing Huwebes Santo para sa kanilang bisita iglesia. Isa sa mga puntahan ng ilang deboto ang Marian Orchard sa Balete, Batangas. Bukod sa pagdarasal sa kapilya, pwede ring pasyalan ng samot-saring religious attractions doon. Makibalita tayo kay Marlon Palmahil. Bahagi na ng pagunita sa Semana Santa ang pagbibisita iglesia tuwing Huwebes Santo. Kadalasan, 7 simbahan ang pinupuntahan. Bukod sa panahon ito para alalahanin ang sakripisyo ni Hesukristo, pagkakataon din ito ng mga Katoliko para makatuklas ng mga puok dasalan. Isa sa mga dinarayo ang kapilya ng Marian Orchard sa Balete, Batangas. Maging sa labas nga ng kapilya, pwedeng magdasal dahil sa malaparaisong paligid nito, kung saan nakakalat ang ilang religious attraction. Isa sa mga ito ang malahiganteng imahe ng Christ the Redeemer na kahawig ng estatwang tanyag sa Rio de Janeiro, Brazil. Meron ding Rosary Garden. Habang nililibot ang lugar, makikita ang mga estatwa ng disipulo ni Hesukristo sa Plaza of the Apostles. Sa Bohol naman, dinarayo ang ilan sa mga pinakalumang simbahan sa bansa tulad ng Baclayon Church at Lobok Church. Bukod naman sa pagdarasal, pagkakataon din ang Semana Santa para makabanding ang buong pamilya. Sa Digo City, Davao del Sur, pinipiling magpapresko ng ilan sa Eco Tourism Park na napapaligiran ng pine trees. Pwede ring mag-cable lift at zipline doon. Paalala lang ng DOH, mag-ingat sa mga sakit o kondisyon na pwedeng makuha sa pamamasyal at pagbibiyahe. Kabilang sa mga ito, ang sore eyes, sunburn, sipon at ubo. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.